7:30 ng umaga, Linggo, maaga ako nagising, nakaramdam kasi ako ng gutom. 4:00 pa lang ng madaling araw, kaya lang inuna ko muna matulog kasi inaantok pa ako. Kaya eto, pagising ko, dali-dali na nga ako nagpabili ng 2 lugaw sa pamangkin ko, 2 piraso. Kaso nga lang, walang toko doon sa binibili namin ng lugaw. Kaya nagpabili ako ng isang toko doon sa malengke. Kami na nga lang magpiprito, tapos kami na din gagawa ng sausawan. Isa sa gusto ko sa lugaw kapag tinitimpla ito, yung maraming kalamansi, medyo maasim-asim, tapos medyo maalat yung sawsawan ng tokwa, tapos maanghang, nagaganan akong kumain. Pagka ganon, nauubos ko talaga yung ganitong karaming lugaw, mga idol. After namin kumain agahan, niyaya ko si mama. Sabi ko sa kanya, magsisimba kami ng 9:00. Kaya nga lang, eto, 9:30 pa nga lang. Papunta kami sa taas sa palengke. Malapit din kasi doon yung simbahan. Kaya sabi ko, sige, dadaan na lang ako ng simbahan. Magpapasalamat kasi ako kay Papa God dahil nakakota na naman ako for this month. Habang namimili nga kami dito, mga idol, dali-dali ako nagpunta doon sa bibilihan ng kakanin. Nagugutom kasi ako, mga idol. Ewan ko ba, itong tiyan ko palagi na lang gutom. Habang bino-voice over ko nga to dahil tuwang-tuwa ako, mga idol. Kasi kahit nakabukas yung electric fan, nakakapag-voice over ako, hindi nadidinig yung ingay dito. Dati kasi kailangan ko pang ipatay yung electric fan para hindi madinig yung ingay. Habang nalakad nga kami pauwi, nakakita ko dito ng maliit na aquarium tsaka ng goldfish. Sabi ko, pwede itong ilagay sa sala. Kaya to, dali-dali na nga akong bumili. At dahil ang dami ko nga bitbit sa kamay ko, mga idol, sabi sa akin ng pamangking ko, siya na nga lang daw yung magpapakain sa akin ng ice cream. Pag uwi namin ng bahay, hindi nga muna ako sumama sa kanila. Dumiretso ako muna ako sa barber shop. Ito itong itsura na nagupit sa akin, mga idol. 3 beses na ako nagpapagupitin na 3 beses ko na nagugustuhan yung gupit niya. Kaya susunod, babalik pa rin ako doon. Eto nga pala yung pamangkin ko, college na ngayon, first year electronics engineering yung course niya, konti na lang. Makakapagpatapos na kami ng college, kahit mahaba-haba pa yan, kaya yan. Inumpisahan ko na nga i-prepare yung lunch namin ngayong araw, mga idol. Pritong manok nga yung gagawin namin dito, tapos gagawa ako ng sisig na talong. Yung pamangkin ko na nga pala nagprito ng manok habang nililinis ko itong isda kasi ipiprito namin to. Tapos mamayang gabi ang ulam namin ay talong na pinirito, tapos meron siyang kasamang bagong alamang or bagong isda. At habang hindi pa nga luto yung ulam namin, ng mga pritong isda at saka yung pritong manok namin, ginawa ko na nga tong ating sisig na talong. Para kapag naluto na yung ulam natin, dire-diretso na tayong kakain. Pangalawang beses ko nang gumagawa ng sisig na talong at yung second time na paggawa ko, mga idol, ay nagustuhan ko na yung timpla. So, unti-unti nasasanay na ako dun sa timpla niya, nakukuha ko na talaga kung paano siya timplahin ng masarap. So, isa talaga to sa mga favorite ko na hindi ko pagsasawaan. At ito na nga yung lunch ko for today's video. Meron tayong priting manok, meron tayong sisig na talong, siyempre meron tayong lettuce dyan, at lahat yan, mga idol, napakasarap. Sobrang nabusog talaga ako dyan. Siyempre meron tayong pa-dessert dyan. Ito, ang atis. Isa lang to nabili namin kasi isa lang yung nakita namin hinog dun sa palengke. So, hinati namin to sa 3 para lahat meron. At kausap ko din yung jowa ko. Hindi ko na nga lang na video kasi lobat na yung cellphone ko. Ayun lang. Salamat sa pagsama. Ako po si Neskel. Ingat po tayong lahat.